At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang lumalabas ngayong araw matapos kumpirmahin ng ilang source na may inilabas umunong warrant of arrest laban kay President Kuting ng Norte Jr. mula sa Korte Suprema. Ayon sa mga ulat, ang nasabing warrant ay kaugnay sa umano'y katulian at pag-abuso sa kapangyarihan na matagal nang iniimbestigahan sa loob ng pamahalaan. Batay sa mga impormasyong lumalabas, ang warrant ay inilabas matapos ang ilang linggong deliberasyon ng mga mahistrado. Ilang opisyal ng palasyo manuwang nabigla at hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. May mga ulat din na nagkaroon ng tensyon sa loob ng Malacanang matapos itong kumpirmahin ng ilang insider sa totoo ang dokumento at hindi peke. Dahilan para magpatawag ng emergency meeting ang mga opisyal ng administrasyon. Samantala, ilang senador at kongresista ang agad nagpahayag ng kanilang reaksyon. May ilan na nananawagan na igalang ang proseso ng batas at hayaang gumulong ang hustisya habang iba naman ay naniniwalang ito ay isang malaking sabwatan laban sa Pangulo. Dahil dito, nagkagulo umano ang palasyo. Mahigpit ang seguridad at pinayagan lamang ang piling opisyal na makapasok sa loob. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay President Marcos o sa Malacanang hinggil sa isyong ito. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng gobyerno at ng Korte Suprema. Isa lamang ang malinaw, umiinit ang politika sa bansa at ang susunod na mga oras ay magiging napakahalaga sa kasaysayan ng Pilipinas. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ayan, yung tatlo yun. Nakita niyo yun? Oh, yan. Yung lalaking dalawa, si Maynard Ngo at saka si Benedict Chico. Ito. Ulitin natin. Ayan. Ay, shoot. Listen. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Nakita niyo yung dalawa doon? Yung unang umupo doon, si Chico yan, tsaka si Maynard Ngo. Yan ang sinasabi natin sa inyo mga kababayan na sa dami-dami ng in-expose ni Maharlika. Yang Michael Ma, kahit maghanap po kayo sa official gazette, yung mga file ng kung sino yung mga in-appoint. Kasi mga kababayan, yung mga ganyang klaseng appointments, ginadyaryo yan. Mini-media yan. Si Chico meron. Si Maynard Ngo meron siyang pronouncement na in-appoint siya ni Bangag. Eto si Michael Ma, na smuggler, according to this, would like listen. to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines, namely Michael Ma, hanggang doon lang muna kasi si Michael Ma yung topic natin. Alam niyo kung ano nangyari dyan? That was January 2023. In-expose ko sa inyo. Nung in-expose si Michael Ma, ano nangyari? Nag-meet up si Bangag Jr., si Zubiri, nagkaroon sila ng legislative agenda, chuchu, then sinuspend na ang hearing patungkol dyan mga kababayan. So, nire-refresh ko lang ang inyong mind. Ito po yan. Nakita nyo? Ayan yan ang picture nila ni Tambaluslos at ni Zubiri. Kaya si Zubiri hindi rin ligtas yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan na ang dami na nating in-expose. But I'm grateful na all out na nga si Chavit, si Chris, si Kiko Barsaga, at lahat ng mga nagsasalita dito. Okay? Kaya hindi totoo na si Bangag Jr. ang nag-expose ng corruption patungkol sa flood control. Ulitin ko po, 2023 ko pa bidlag sa inyo ang flood control. The reason why may kaso ako sa Legazpi Albay, kung saan ang bayan ni Zaldico at ng asawa niya dahil dyan sa flood control na yan na in-expose ko.
na ninakaw nila na may bahay sila sa Paris, may bahay sila sa sa Forbes Park. Yung shopping ni Mylene Ko, yung pagpasara niya ng Dior. Di mo lumabas na ngayon, nandyan sa PEP, nandyan lahat sa social media. I started everything about Tambaluslos, about Saldico, na hindi ko inalintanang patayin ako ng mga yan. Okay? Hindi ko inalintanang kasuhan ako. Then hindi pa sila natuwa, mga kababayan, Zaldico and Milyonaryo nagbayad ng abogado ni Johnny Depp, law firm ni Johnny Depp, para puntahan ako dito sa Amerika. They spend millions and millions of people's money para sindakin ako, para patahimikin ako. And the anti-slap motion right now is still ongoing. Nilalabanan ko sila. At hindi si Bagag Jr. ang nagbukas nitong korupsyon na ito dahil sila mismo ang kawatan. Sila mismo ang nagkaso sa akin. I even exposed 2 designers. Well, yung isang designer, okay na yon, tapos na yon. Nagsettle na. Okay? Ngayon, yung isang designer na sinasabi ko na scammer, nakadikit din kay Lisa Tanas. Ano pang proof ang gusto ninyo, mga kababayan? By the way, gusto ko lang maalala itong si Clarita Carlos, ha? Clarita, Lola, wag ka nang umepal. 'Di ba? Ano siya? Security Council Advisor. Okay? Naalala mo yan? Wag ka nang umepal na sabi mo 60 years. Parang ang konteksto ng post niya, sabi niya 60 years daw na siya natuturo. Sinabihan daw niya yung kanyang mga estudyante na wag tumanggap ng nakaw, something, ganyan-ganyan. Alam mo, Claring, huwag ka na lang sana magsalita. Manahimik ka na lang sana. Alam mo kung bakit? Lalo kitang naaalala nung tumanggap ka ng generous allowance kay Lisa Marcos. Ang generous allowance na tinanggap mo ay galing sa pera ng bayan. Huwag ka, Day. Huwag ka, Lola. Matanda ka na eh. Kukunin ka na ng lupa sooner or later. Di ba? Anong sabi mo nung pinatawag ka sa Malacanang? Ililipat ka kay Martin Romualdez. Di ba nagtrabaho kay Martin Romualdez? Ano ang dasal mo sa impyerno? Sana merong budget. You are not working for the Filipino people. Or you're not doing it for the Filipino people. You are doing it for money, ha? Kaya itigil mo yung kajuta-jutahan na sinasabi mo na yung mga estudyante na pinalalahanan mo for 60 years na huwag magtanggap ng nakaw sa mga politiko. Eh, ikaw nga, nagtanggap ka ng generous allowance. Tinigilan lang din kita dahil pinakausapan ako ni SAS. Okay? Na huwag kitang natantanan na muna kita in the past. Dahil ngayon, nag-epal ka na naman. Tungkol sa korupsyon na ito, imbis na maging whistleblower ka, aminin mo na ikaw ay binayaran ka ni Lisa Tanas. Maging state witness ka rin para absuelto ka. Katanda-tanda mo na, huwag kang mag-epal. Yung mga estudyante ni Clarita, I think estudyante rin si Harry Spokes. This is real. Alam ko, you have high respect with Clarita. But, I will leave it that to you. But ang sa akin lang, okay? I don't know, baka hindi alam ni Spokes to, no? Ayun, sabi ko nga kay Spokes, na tumanggap yan ng generous allowance kay Lisa. Nakita niyo noon pa lang to, 2022. Ay, Yumi, Santiago, how are you? 2022, in-expose ko na lahat ng mga magnanakaw. Even ang mga bahay ni Jay Santiago. I hope nandito asan na yung nasa cellphone, wala pala dito. Yung mga bahay ni PPA, Jay Santiago, lahat in-expose ko sa inyo. Lahat, even yung kanilang mga extraction ni Lisa Tanas, extraction sa Turkey, mga chika boom nila ni Katunying. Huwag kayo maniwala kay Taberna. Si Taberna, ulitin ko po, kinasuhan ako niyan sa utos ni Lisa Tanas. Nag-fabricate sila ng address. At kasabwat yan. Balikan nga natin to, mga nakaraan. Hi, Katunying. How are you? Okay, so this is my latest break test. Speak is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya. He packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag na ako ikwento dito. Na parang, kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, Santiago,
But hindi was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying trolls. I said it to you, but don't say it from me. I'll give you if you say Si Zoraida yan. Okay, bye-bye, love ya. So nakita nyo yung ating to? Ito itong video. Hi, Emerald. Wow, this Trixie is a basket case, man. You Oh my know, God. she was there pala before, in Duterte's time, and apparently she was such a troublemaker that Duterte looked at her and said, Troublemaker talaga. ikaw, there are two people, you're fired, get out of here. That's why she ended up in Karambola. She's crazy, huh? 2.5 million for what? Nanginginan po dahil nila si Zoraida. Knows about this, or maybe she's making it up, but what does she think? So now she's gonna troll, pay trollers? To what? to make her, to praise her to high heavens like she did Vic. God, she really has to go. About Alex Lopez, the last Okay, doon lang muna. So, pinapaalala ko lang, yung mga pinarinig ko po sa inyo, boses ni Lisa Tanas. Okay, nakakampi, nakasabwa talaga niya si Taberna, kung ano yung mga information, binibigay ni Lisa Tanas. Kaya malinaw talaga na kahit ano yung ginagawa ni Taberna ngayon na pagbukelya, which is good, kay Santa Virus, Santa Santita Virus, lahat yan, nagkabaliktaran na sila. Okay? Lahat yan, naglalaglaga na sila. Yung pangalawang video, audio naman, yung Emerald Bukangkang, remember that? Dahil si Zoraida nanghingi ng 2.5 million bago siya tinanggal. Totoo yan. Okay? 2.5 million, hindi yan dininay ni Zoraida. Actually, sa totoo lang, mga kababayan, talagang pare-pareho lang silang may trolls. Kaya 'di ba, tama din naman sinasabi ni Satanas, si Zoraida ay troublemaker. Siya yung nasa likod ng mga alpotera. Okay? So you know that already. So, binabalikan natin itong lahat ng itong mga madami pa, Diyos ko. Isa-isayin natin yan. Even yung mga previous vlog natin, if I have time, Liz Vergara, yung attorney, yung kotse pa. Binigyan ng kotse, binigyan ni Bangag. Okay? Binigyan ni Bangag. Hindi ko lang, kasi according to Zoraida, during that time, nung kinukwento niya nung pumunta siya dito, siya nagkwento niya, hindi naman nanggaling hindi nanggaling kung kani-kanino yon, na binabawi naman ni Bobongga doon yung kotse dahil inutusan ni Lisa Tanas, kunin daw ang kotse kay Zoraida. So sabi ni Zoraida, ibinenta niya. Okay? Pero kasi sabi ko nga, kung ako noon, binigyan ako ni Bangag ng kotse dahil nagtatrabaho ako as whatever, anong trabaho ko sa kanya. Tapos binaboy niya ako. It's either susunugin ko yung kotse o lalagyan ko ng bonggang-bongga tapos ida-drive ko papuntang Malacanang. Soli ko sa kanila. You know what I mean? So pera-pera yung mga yan. Di ba? Pera-pera yan. Malversation ang ginawa niya. Di ba? So wala. Kaya ganun na lang kung bakit nila gusto sirain si Maharlika. Sila hanggang actually kanina may nag-add sa group ko si Ma'am Jocelyn ng SDS New York. Thank you palangga. Doon sa grupo namin ni Attorney Valera. Pero hindi natin pangalanan kasi may nagpapakalat. May nagpakalat ng matagal na to actually narinig ko. May nagpakalat na ako daw ay bayad ni Tambaluslos. Basahin ko lang kasi maaaliw kayo dito. Hindi ko talaga kasi nakikita yung lahat ng mga sa dami ng group chat ko. I'm sorry pa lang, hindi ko yan lahat nababasa. I just so happen kaya ako nakita. Dahil nga dito kay Ron T. Sabi niya sagutin mo nga doon, may mga kaletsyahan doon na na binabato sa iyo. Sabi ko, alin 'yon? Sabi niya yung bayaran daw ako ni Tambaluslos. Eh di syempre pinuntahan ko naman. Sabi ko, sino ba tong nagsasabi na ito? Ang sabi doon sa message nila, I don't know kung pinablicize. Sasabihin ko dito, pinablicize ba nila? Kasi group chat. Ang sabi ng isa, hindi ko na makita kung saan group to. Hinahanap ko. Basta ang sabi ng isa, in my opinion, Maharlika is a paid hack. Tapos ngayon, yung isa sabi niya, mga grupo kasi ito ni Attorney Valera na mga tumatandang paurong. Ang sabi naman niya, I heard, sabi niya,
I heard that Maharlika is paid by daw, sabi niya, istambaluslos, parang attack dog, something to that effect. At sabi niya, hanapin natin. Hanapin natin yung kanilang message para sakto tayo. Okay. Alright. So anyway, hindi ko na makita. Tignan mo. Tignan mo, Ronti, hindi ko na makita sa dami ng mga eksena dito. So, hindi ko na makita yung mga message sila. Ngayon, tinanong ko, sinabi ko sa kanila, I heard from someone, but sabi niya, hindi pa daw niya na-verify. Then sabi niya, may opinion. Kailan pa naging factual? Sabi nung bruha, factual daw kasi yun, na ako ay bayad ni Tambaluslos. Pero sabi niya, I heard from someone, pero hindi pa niya na-verify. Sabi ko, kailan pa naging factual? Yung you heard from someone, para ka rin si Giselle Sanchez di ba? I heard from someone na nagpalit yun si Harry Roque. Di ba? Tapos sabi naman ng isa, in my opinion, Maharlika is a paid hack. So, kailan pa naging factual yan? Okay, actually, nakakatawa lang. Kasi mga tao kasi ni Amy Marcos to eh. Tao to ni Amy. Ito mga taong ito. Tapos ang ginawa ko, yun ang tanong ko sa kanya, tinag ko siya dun sa group chat. Sabi ko, kailan pa naging factual ang opinion mo na ako ay bayaran ni Tambaluslos? At kailan pa naging factual yung narinig mo lang? Sabi ko, ang tawag dyan, kasinungalingan, chismis. Sabi ko, putang ina mo o putang ina yung dalawa. Hindi na sumagot. Hindi na sumagot. Tapos ayun, nag-usap kami ni Ronti. Sabi ni Ronti sa akin, palangga, sabi niya, akala nila siguro napipikon ka, no? Ginagawa lang natin silang katatawan. Tapos tawa kami ng tawa kasi hindi talaga sumagot nung minura ko ng bonggang-bongga. Wala naman maipakita ebidensya. Magpakita ka nga ng ebidensya. But anyway, okay, enough. Enough is enough sa kanila. So, nga pa yan, mabalik tayo dito kay they can invent stories, fabricate stories, mga palangga, all they want. But you guys, alam ninyo, di ba? They can invent solicitation and everything. Pero alam ninyo kung sino naglalagay ng GCash sa Team Alpotera. Kung sino ang nangihingi, Sila nangihingi. Hindi ko kayo hinihingian. Ang hinihingi ko lang sa inyo, palakpakan nyo lang yung alindog ko. Bonus na yun. Shika boom boom. Alright. Ngayon mga kababayan. Okay. Now recently, ano pa ba ang mga balita ngayon? Okay? Tignan natin. Ayun na nga, yung kay Remulla, bago ombudsman, drama ni Amy Marcos, na ayaw niyang pumayag ni Amy Marcos na maging ombudsman si Remulla. Alam mo, Amy, ikaw, na 206 bones mo ay binuo ng nakaw sa bayan, bawat nananalaytay sa dugo mo, Amy, pang botox mo, pang filler mo, lahat, 10 ng pamilya mo, ay galing sa tax ng bayan. Bawat lipstick mo, bawat kibot nyo, bawat kape na hinihigop nyo, galing sa kaba ng bayan. Kung mahal mo ang kaibigan mo, si Sara Duterte, bago pa sana niya yan, i-proclaim yang si Ombudsman Bonjing Remulla na yan, kung inilabas mo na ang nalalaman mo para sa taong bayan, baka maging hero ka pa. But you're not gonna do that, right? Dahil ang pamilya mo, alam na ng buong mundo, ng kawatan, at yung pamilya mo sa Ilocos Norte na patuloy na kumakamkam ng pera ng bayan, di ba? Hindi ka magsasalita. Puro ka lang optics, drama-drama. Gagamit ka ng Iminatics, Chuchu na mga vlogger. Okay? So yan ngayon ang ginagawa mo. Di ba? Kung mahal mo si Inday Sara, bago pa nila italaga yung si Remulla na yan, baka anytime soon, any day, anytime, today, next day, I don't know. Diba? Dahil yan ang target nila, perpetually disqualify si Inday Sara using that kajotahang 125 million confidential funds o kung ano pa later on ang kanilang halongkatin laban kay Inday Sara. Hindi mo mahal si Inday Sara. Yan, ako mga palangga. Sabi ko nga, I respect that friendship nila. Wala akong kinalaman sa friendship nila, but this is just my bolang kristal. Kaya nilang Ilahi Macroso nga, ang ingay daw kasi. Ang ingay daw kasi ng lola niya. Anyway, ang ingay ng lola niya. So anyway, yun ngayon,
ang matinding challenge sa mga nagmamahal kay Inday Sara. Kung hindi kayang ilaglag ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na adik, sisi-sisi niya si Remulla. Walang hindi naman ma-appoint yan. Kung hindi permahan ni Bangag. 'Di ba? Ma-appoint ba yan kung hindi permahan ni Bangag? 'Di ba? So yun mga kababayan, ang tunay na kwento doon. Sorry medyo may sound effects tayo ngayong araw na ito. Okay, buong pamilya ni Bangag, buong pamilya si Amy, lahat na naglalaro lang yan. Don't ever believe sa mga vloggers na they love Inday Sara but they love Mangga. Bullshit, Mangga. 'Di ba? Bullshit, Marcos. Hi, Gingsa. Okay. Gingsa, thank you again sa pag-bridge mo sa amin ni Mal. Mal pala ang tawag ko sa kanya. Napanood ko yung interview nyo ni Yumi. Ang ganda ng explanation. Okay, wag na po natin i-bash si Malcolm. Okay na kami. Okay na sila ni Hanilet. Okay na sila ni Kitty. Okay? Peace na kami. Let's move forward talaga. Kasi nabiktima lang si Mal. Okay? So move forward na tayo at pasalamat talaga ako kay Gingsa at ikaw ay tulay ng katotohanan. Thank you very much. Ngayon, mga palangga, may nararamdaman kaya gano'n ang mga eksena. Yes, Liz Vergara. May nararamdaman ang palangginging. I hope bullshit to all Marcoses, sabi nga ni Ten Cruz. So kaya nga, mga kababayan, Kenneth M. Cortez, magaling talaga magpanggap si Amy. Magaling talaga magpanggap. So ngayon, sagutin natin ang panawagan, not only ni Kiko Barzaga at lahat tayo. Lahat ng nangyayari ito, mga kapalangga, you go sa news, sa vloggers, lahat ng pangyayaring ito, nag-ugat talaga ito sa Bangag administration. Ngayon, kung ayaw ninyo ma-perpetually disqualify si Inday Sara, you have to not only disqualify, you have to end the Marcos administration. Tandaan yung takot yan sila eh. The moment na maging presidente si Inday Sara, yari talaga yan sila. When it comes to legalities, halongkatin lahat yan ang nakaw nilang yaman and everything. Diba? Recently, nagsalita itong si Cayetano, si Alan Cayetano na dapat daw mag-snap election. 'Di ba? Sinagot natin yan kagabi, snap election but it's too expensive. Kailangan pa yan idaan sa batas dahil lahat naman yan dapat ay naaayon sa batas yung snap election na yan. Sabi nga ni Attorney Glenn Chong yan, si Lisa Marcos lang ang magbibilang yan. Okay? Hi Melvin, how are you? Melvin Lakindanong, thank you palangga. Si Lisa Tanas lang ang magbibilang ng boto. Kaya totoo din, wala din kwenta yung snap election na yan. Okay? Dapat talaga totaling tagalin na si Bangag. Then recently, nagsalita itong si Lino Cayetano na sinabi niya sa kanyang kapatid na parang walk the talk, parang lead by example. Kung gusto mo talaga na mag-resign ang mga politiko, unahin mo sa sarili mo, mag-resign kayo. Good point yun Magkaaway ba yung dalawa? Si Lino at saka si Alan Cayetano? Sabi ni Agnes, sabi niya walang kwenta, no to snap election kung si George Garcia pa rin. Exactly, mga palangga. Kasi tama naman yun eh. Kasi sabi ni Cayetano, mag-resign na lahat ng mga kongresista at mga senado. Simulan niya sa sarili niya. Kasi sabi ni Lino Cayetano, baka, chika-chika lang, ganyan-ganyan. Mag-resign na siya para lahat magsiresignan na. O, tignan natin. Right? Magkaaway ba sila? I don't know. So anyway, yun yung mga, magkaaway sila magkapatid. Kaya nawindang ako. Grabe, nakita mo yan, At least yung kapatid niya nagsalita ng ganyan. Si Amy Marcos ba nagsalita na? Maganda yung sinabi ni Lino Cayetano. Lino, yan yung director, di ba? Nabasa ko lang kanina. O si Amy Marcos, kinukundina ba niya ang kapatid niya? Pinagtatakpan pa niya ang pagiging buang at pagiging adiktos ng kapatid niya. Yes, no to snap election. We have to remove them. Kailangan ng managot ang mga ito. Kasi hindi na fit si Bangag. Magnanakaw, adik. Kaya yung drama ni Marcos, my God, mga palangga, ang drama ni Amy Marcos na yung tungkol kay Remulla, wag po kayo maniwala dyan. Hindi po magiging ombudsman si Remulla kung hindi po proteksyonan o aprobahan ni Marcos Jr. Kung talagang tapat si Amy
si Amy Natix, yan, si Amy Mangga sa inyo, unahin niya yung ulo. Sino yung ulo? Sila. Ganunin yung sarili niyang ulo. Di tapos na problema ng bayan. Huwag nyo nang antayin ng 2028. Totoo yan. Yeah. Inday Sara, we love you. Diba? Sabi nga ni Gingsa, the only way to save their surname is for Amy to is brother and step down. Okay. Ngayon, nag-speech sa Lindol si Bangag, Bohol daw, iba na naman adictos. Ano daw? Cebu man yun, di Bohol. Okay, tamo. Addict nga kasi. People power is the key, sabi ni Arlene Matsamura. Yeah. Snap election, dadayain pa rin, di ba si Marcos, matandang Marcos ang nanalo doon. In fairness dun sa matandang Marcos, mas may utak yun kaysa sa anak niyang buang, sa anak niyang addictus. Yan kasi ang katotohanan dyan, Palangga. Ano pa ang mga recently